Pag-usapan natin din ang transparency at accountability. Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng komite na dapat mag-iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil, hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabinbin. Pero kapag hindi alyado, kagaya nung mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong issue na lang ang kanilang ibinabato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang kisig, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si Ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din na usapin yung PIDEA leaks at yung sinasabing biggest drug haul sa Batangas? Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado, siya pa ang kinulong. Nasaan ang hustisya dito? Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog. Ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI. Dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag kritiko nila kumpara sa kanilang alyado. Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Bilang Pilipino, hindi ko inaabsuelto kung may pagkukulang o pagkakamali ang isang akusado. Pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagseserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalan mo ng 2 batalyong sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, na nariyan ang ating saligang batas, linalapastangan nila
imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino kung maano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusadong ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin, huwag ka nang maingay. Manahimik ka na lang at magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang hinihingi natin sa akbang na maiso.